Jesus, I set my heart responding to your love. I cast my fears and surrender all to you. Lord, here I worship you. Taas po natin ang ating mga kamay. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Your presence, Lord. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Indeed, Lord, let our prayers this morning be a cry out to you. Panginoon, kami ay namamanhik ngayong umagang ito sa iyo. Maaaring may ingay, may alingas-ngas, may umiiyak sa aming paligid. Panginoon, ngayong umagang ito, let this cry of us break that silence in our hearts. Panginoon, ngayong umagang ito, pabayaan mo ng iyong salita ang siyang gumabay. Panginoon, saan ba kami pupunta? Maraming umiiyak, maraming nagagalit, marami, Panginoon, ang nagingit-ngit. Ngunit ngayong umagang ito, Panginoon, bayaan mo muna na manahimik ang aming mga puso. And let your voice break that silence in our midst. In Jesus' mighty name, amen and amen. Ayan. Good morning, church! Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. I'm Pastor Ben Manga from the Hub of Christ, Iligan. At ngayong umagang to, akong naatasan na ilatag kung ano ang napaka-timely na mensahe at salita ng Panginoon. Hindi lang para sa ating simbahan, hindi lang para sa ating syudad, hindi lang sa ating bayan, kundi para sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, worship team. Mahal na po tayong umupo. Ayan. Dami na naman bagong muka. Ang hirap talaga pag matagal-tagal kang di napagawi dito sa Parañaque. Kayo din, na-miss namin kayo. Mabuti na lang talaga may social media. Ayan, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Sige, let's get it on. Sabi nga, ngayong umagang ito, ang ganda ng topic natin. Alam ko, timely to eh. Alam nyo ba, makwento ko lang, dapat ang mensahe namin for the past 3 to 4 weeks, lalo na sa Iligan, is yung tinatawag na revival. Ayan, napaka-timely kasi makwento ko lang ng bahagya. No? Noong August 25, natuloy yung third year ng Youth Ignite sa buong Iligan City. Ayan.
Palakpakan natin ang Panginoon. Wala lang ako nadalang pictures. Pero tingin ko, record-breaking to. Kasi ang target namin ma-break namin yung record namin na 5,000. Mukhang mahigit 5,000 yung nakinig at umattend. At first time na in-stream ito ng mga churches. Hindi ministerial kasi it's not really the ministerial association because we don't want to associate this with any organization. Ang gusto namin mataas dito ang Panginoon. Kaya in fact, dun sa mga ads, dun sa mga tarpaulin sa pinakalat sa buong syudad, walang pangalan ng kahit isang church. Kasi dapat ang nahahayag lang si Kristo. Amen? At grabe, yung nangyari doon na talagang revival dahil kahit mas magastos, dahil di sa amin pinagamit yung stage ng amphitheater dahil delikado na nga daw, kaya doble bigla 2 months before, na doble ang budget na kailangan kasi kailangan namin magtayo ng stage dun sa gitna ng amphitheater. Pero sabi nga namin, wag matakot ang pinag-usapan ng mga pastor because our God is bigger than your circumstances. Amen? So, kaya dyan ang pasok natin dahil nagulat na lang kami dahil nga revival dapat ang aming mensahe para ma-reinforce yung nangyari dun sa August 25. Kailangan kong igiya ang mensahe, specifically sa church. Dahil ramdam na ramdam ko. Nabanggit nga kanina ni Pastor Mavic, sumisegue siya. Yung salitang contractor. Uso. Oh, thank you. Someone is translating for Pastor Alex. So if you don't mind, Pastor Alex, I need to switch from predominantly Tagalog and then English. All right? So someone is translating on your behalf. Kaya nga po, yung nangyari dun yung mga pangyayari dito sa bayan natin, siguro naman lahat kayo, alam naman ninyo, no? Kahit yung mga kabataan. Ha? Alam na ninyo yung Nepo babies? Sino hindi alam yun? Yung tipong, oh, where's the bill? Oh, I thought it's 500. It's 759,000 for our lunch. My gosh. Eh, ang dami uminit ang ulo, no? Tapos meron pa yung, ayan, si Daddy, he's angry kasi we went to Lululemon. Ayan, we have to pay, magkano yun in pesos? Ayan, I have to pay 250,000 for the t-shirt and the jeans. Tapos pumunta pa sa Forex. Sorry, kulang pala yung yung pocket money. How much is 1.2 million in HKD? Goodness gracious. Tagang sino hindi high blood din, Kuya Bonnie? At mga anak pa lang to. Ano pa yung mga magulang? Anyway, kaya ang dami hanggang Mindanao po yan, maniwala kayo. Even yung mga kapatid natin sa Davao, nakakausap namin. And lo and behold, kasi nagpunta kami ng Maguindanao. Kung nag-mission po kayo dun sa Southern Leyte, nag-mission din kami dun sa sa Maguindanao del Norte. Ngayon ko lang nalaman, Attorney Bern, nahati na pala ang Maguindanao. May del Norte at del Sur na pala. So, yung isa namin kasi pong leader is a Christian, but they live in a predominantly Muslim area sa Maguindanao del Norte, sa UP. Kaya, siyempre, sugod naman tayo para makiramay. Hindi akalain. Yung pala, sabi nila magandang kali. Ba talaga pag sinabing maganda eh. So, mag-ingat talaga kayo. Okay? So, simentado. Pero ito yung, akala nyo, flood control lang. Diyos ko, pag nakita ninyo yung mga national highway doon, nakakaawa. Talagang napabayaan. So, nagkaroon kami ng tinatawag. Tawag ko nga, kung meron ng Palawan, na Palawan massage, meron ding Maguindanao massage, Kuya Bonnie. Okay? So, medyo napamasahe din tayo ng konti dun. So, tapos sabi nga nung isang kasama namin doon na nurse sa Marawi, Pastor, pumunta kayo doon. Bakit? Hindi nyo ba alam yung 2 lugar doon na dinaanan, yung tawag namin, ambush barangay. Bakit? Sa dami ng naa-ambush. Kasi pala hot zone pa yon. Kaya lang yung mga kapatid nating MILF sumama na sa BARM, pero yung mga dating kasama ni Attorney Bern na yun, alam mo ba? Hindi ko alam yun. Tapos nagulat ako, kaya pala, sabi ko na takes one to know one Yung isa palang kamag-anak doon kasamahan ni na Bern dati.
So, doon ko lang nalaman na ano pala yun, mainit na lugar. So, sabi ko, sana sinabi ninyo para na-welcome natin. Welcome! Ay, nako. Ang saya maglingkod. Gusto niyo sumama doon? Punta kayo. Sama namin kayo. Yan yung tinatawag na breakthrough. Kasi, yun ang nangyayari sa paligid natin, hindi pwedeng maging hadlang yan para kumilos ka. Pero, ang tanong, paano ka kikilos? Amen? Lahat tayo mainit ang ulo, alam ko. Kaya nga ang ano natin ang tema natin ngayong umagang ito is, abot ba dyan? Ayaw ba? O sige, pakiclick na lang po. Yan! When God breaks silence. Tama ba? Sige, check mo muna. Practice muna kayo. Okay? When God breaks silence. Amen? Okay, so, bago tayo magsimula dyan, gusto kong ilatag yung predicate para makontextualize natin mabuti. Yan yung pakiramdam natin ngayon para tayong iniwan. Parang, Lord, anong nangyayari? Bakit ganito? Kaya pag pumunta ka sa social media, nagugulat na nga lang ako. Alam niyo ba, yung ibang mga kakilala ko, mga friends ko, kasi alam ko na may mga mang-uudyok, yung mga nambabato ng putik, ng mga pintura, sinugod yung bahay ng isang kontraktor. Yan na naman kasi, yun yung mga tinuruan namin ni Walter na na-burn nun. Ayan tuloy. Inaamin ko na ha. Yung mga legacy natin eh. Hindi ako ha. Ano lang ako, nakikidebate lang ako, kayo yun nandun sa front eh. Ikaw yun nandun sa ibabaw ng jeep ng sigaw. Yan tuloy, ginaya tayo. So, alam mo, nakukonsensya lang talaga din ako eh. Dapat talaga, anyway. So, yan po yung nangyari ngayon. At alam ko na, pang-uudyok yan at nagiging effective dahil may mga kakilala ako na friends ko sa social media, sinishare yung mga video na yan, sinasabi nila, yan dapat ang gawin! Gaya na tayo! Sabi nung isa naman, di lang dapat dyan, dapat doon tayo sa mga departamento. Sabi naman itong isa, hindi, tumunta tayo sa batasan. Pero hindi itong mga aktivista. Ordinaryong mamamayan. At alam ko marami sa inyo, ganun na rin yung galit. Tama hindi? Siguro pagka nagkakapit pandasal, tapos may sumigaw dyan, sugod na tayo doon, susugod kayo. Tama hindi? Tama hindi? It's aminin. Ako hindi na. Kung gusto nyo kayo. Ayoko nang makulong at mapalo ulit. Okay? So, diretso ngayon tayo rito dun sa, next please. Ayaw talaga eh. Sabihan ko na lang kayo ng next. So, sige nga, yung predicate natin, next, pakiclick po, yan. When power is corrupted. Yan ay nangyayari sa atin ngayon eh. Alam mo ba, kung totoo kang Kristiyano, manahimik ka muna. Why? Because God's divine justice will not be silent. Ang problema, tayo mga Kristiyano, kahit sabihin natin Kristiyano na tayo, minsan yung galit natin, nadadala tayo ng emosyon natin, gusto natin pangunahan. Minsan, sabihin ko lang, may pinagsabihan ako, hindi naman galing sa church natin, pero kilala kong Christian. Share din. Sabi ko, kapatid, pwede ba, alisin mo yung post mo. Pinag-iinit mo yung puso at yung damdamin ng marami. Marami ka pamanding friends. Sabi, ay, pastor, sorry po, nadala lang ng damdamin. Kasi wala na akong, kesa mabato ko yung TV ko habang nanonood, dito ko na lang, isi-share ko na lang. Pero mali yan, sabi ko. Dahil pinaalala ko sa kanila. Kaya nga, siniksik ko yung sarili ko na ako yung magsalita dun sa online LG sa opisina. Kasi alam ko, kahit yung mga kasama kong Kristiyano dun sa organisasyon namin, mainit ang dugo. Lalo sa mga kasama namin, dahil malapit sa puso ng organisasyon, dahil alam nila, isa kami sa nagpapautang. O, yun na nga. Kaya nga, masakit sa puso din nila. Double whammy nga daw eh. Trabaho mo na, tapos sa tax mo pa. So, ang sabi ko naman sa kanila, in the face of injustice, ito yung paalala natin. It is God who will empower you to act. Hindi naman sinabing hindi ka kikilos. Pero tandaan natin, para maliwanag lang po, bago tayo pumunta sa verse, sabihin mo sa katabi mo, kalma lang. O, doon sa mga Gen Z kabataan, sabihin mo sa katabi mo, chill ka lang.
Ayan. Masyadong umiinit ang sitwasyon eh. Amen? Tapos sinishare pa yung mga ginagawa sa Indonesia, yung ginawa sa Malaysia a month ago. Alam niyo po buong mundo to. Alam niyo ba ngayong umagang ito, ngayong araw na to, papasukin ng mga National Guards at Isang Chicago. At ang sabi ng mayor na Chicago, gera. So hindi lang po dito to, buong mundo to. There's something in the spiritual realm na nagbabanggaan ngayon. Liwanag at dilim na to. It's not in the Philippines, it is not just in Southeast Asia, this is a global thing. Look at what's happening in Europe, it's the same. Amen? So, huwag kang padadala, okay? Tumahimik ka muna kasi maririnig ang boses ni Lord kung sasama ka sa ingay. Amen po? At lagi kang maniwala sa pangako ng Panginoon, okay, that He will ensure na yung katwiran niya, yung righteousness niya, ang mananaig. Naniniwala ka ba doon? Yes. Kumbinsido ka ba doon? Yes. Ayan. So, sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya kalma ka lang. Ayan, ha? Huwag mainit ang ulo. Bawasan mo muna yung panonood siguro sa YouTube. Amen? Kasi maniwala ka, hindi papayag si Lord na hindi ma-restore yung integrity at authority niya. Amen? Ngayon, may kaklaruhin lang tayo bago pumasok doon sa salita. Next, please. Wrong spelling pa ata yan, hindi ko naayos. Vox populi, vox Latin yan. Ano ibig sabihin yan? The voice of the people is? Yan. Tanong ko sa inyo, totoo ba yan? Talagang pinipilit eh, no? Okay. Etong problema ko dyan sa Vox Populi, Vox Dei eh. Kung susundin mo yan, ang sinasabi ng marami, sumugod na tayo, boses ba ng Diyos yun? Hindi. Boses ng tao yun. Pinangungunahan mo yung kilos ng Espiritu Santo. Amen? So, magpo-propose ako sa inyo, ito ngayon yung latag natin para sa buong preaching natin ngayong umaga. Next, please. Hindi Vox Populi, Vox Dei, but the silence of the oppressed is the voice of God. Ang hirap intindihin to sa mundo. Ha? Inaapin na ako, mananahimik lang ako. Tama hindi? Parang yung ganito lang, simplihan na lang natin yan eh. Nung araw, pag kami gumigit-git sa akin sa kotse, lintik ang walang gante, di ba, Kuya Bonnie? Oh, di ba, Dad? Binabato. Doon ko rin natuto. Hindi ko alam, pinambabato niya ako, pinambabato ko na yung 10 piso. Sugod talaga, hindi pwedeng maunahan, hindi pwedeng maisahan. Tama? Pero nung naging Kristiyano ako, ano naging pagpihit sa puso ko? Lord, dalawa lang yan eh. Number 1, baka naman ang intention niya kaya siya nagmamadali, may emergency, Lord, make a way. Pero kung Lord ang puso niya, walang ya talaga, kunin mo na, the wrong. Lord, pinapanalangin ko siya. Alam ko na bago mo ako. Kung kaya mo akong baguhin mo rin yung sumingit na to. Tama? Yan na sinasabi natin. Silence. Hindi ibig sabihin manahimik ka. Ipanalangin mo. Ang ibig sabihin ng silence dito, it's not cowardice, it's not complacency. Ang ibig sabihin ng silence po dito, pinapagawa ba ng Diyos yan? God is doing something. Tama si attorney. Ngayon, hindi mo makikita, hindi mo yan maririnig kung sasama ka sa ingay ng mundo. Kaya hindi ako talaga naniniwala na ngayon sa Vox Populi, Vox Dei. Noise yan. Except that. Pero huwag tayo pupunta doon. Magiging theological ano to. Latag natin to. Kaya ang focus ko dito sa Old Testament eh. So, katulad niyan, sabi hindi ko na nilagay dyan yung ano ba ang sinabi ng Habakkuk 2.20? Banggitin ko na lang sa inyo. Ano ba sabi ng Habakkuk 2.20 dyan? Ang sabi ng Habakkuk 2.20, but the Lord in His holy temple, let all the earth fall to silence before me. Ang sabi ng Panginoon, pakinggan mo mabuti, ulitin ko sa version na to. But I, the Lord, in my holy temple. Sino ba yung bagong templo niya sa bagong tipan? Ikaw na. Ano sabi ng Panginoon?
Ano sabi ng Panginoon? Hindi na ako mananahan sa mga templong gawa ng tao at hubog ng kamay niya. Dahil hindi na ako sa mga templong bato, mananangan na ako sa puso ninyo. So, sinong kausap niya rito? Hindi yung church, ang kausap niya rito, ikaw. So, ano sabi niya? Let all the earth be silent. Saan ka ba nakaapak sa earth? Di ka naman taga-Mars. So, sinong inuutusan dito? Ikaw? Tayo yan. So, ano sabi niya? Be silent before me. Huwag mo kong pangunahan. Ayan. Amen? Chill ka lang. Kaya sabi ko nga, chill ka lang. Okay? Ano sabi sa Exodus 3:7? The Lord said, makinig ka, I have surely seen your affliction, your suffering as my people. Tanungin mo yung sarili mo, kay Lord ka ba talaga? Tignan mo yung katabi mo, kay Lord ba yan? Kasi kausap niya rito, my people. Kaya siguraduhin mo muna, tao ka ni Lord. Amen? Okay, so, my people, ano sabi niya? I have given heed to their cry. Ano sabi niya? Naririnig ko ang mga iyak ng puso ninyo. Bakit kayo tumahimik? Paano hindi kayo kumbinsido kay Lord? Naririnig na yung iyak ng puso mo. Don't question it. Amen? Ano pang sabi niya rito? Because of their taskmasters. Kaya kayo umiiyak kasi yung mga otoridad sa ibabaw nyo ang nagpapaiyak ng mga puso ninyo. Tama hindi? Kita mo na. Ano sabi niya? I am aware of your sufferings. Alam ko yung mga pinagdadaanan nyo. Ang kausap niya dito hindi tao. Ang kausap niya, buong bayan. Amen? Kaya ang sabi niya, silent ka lang muna. Amen? Okay. Next po, punta tayo sa susunod. So, nalatag na natin. Ngayon, basahin natin na sabay-sabay yung anchor verse natin sa mensahe ngayon. 1, 2, 3. Amos 4, 1 to 2. Hear this word, you cows of Bashan. Of who? With? And the last of you with? Ayan, okay. Nung una kong binasa to years ago, finreach ko na to pero in-expand ko ngayon eh. Kasi mensahe ito ni Lord, ginamit niya ang propetang Amos. Ilatag natin ngayon yung, ano ba nangyayari po dyan, pastor? Yan yung panahon na yung mga nasa authority, inaabuso yung kanilang kapangyarihan. Nakawan kaliwat kanan, nagfe-flex pa, pinapakita pa sa mga tao, oh, thank you, Daddy, for being my unending ATM machine. Pineflex pa. Papakita pa nila, yung wine ko, it came from Rome. Hindi yan basta-basta, hindi ko binili sa SM yan. Ganon, akala nyo ngayon lang yan, nagfe-flex na sila nun. Kaya sa galit ng Panginoon, anong tinawag niya sa mga taong to? Kayong mga baka. Next nga po. Next please. Ano yung tsura ng mga bakang to? Yan, mga baka talaga. Actual na mga baka yan sa Bashan. Kwento ko lang yung lugar ng Bashan. Nabanggit ng kapatid natin dito that in Kyrgyzstan, it's a mountainous area. When you go to Israel, that region of Judea and Samaria is the most mountainous region. At ang pinakamagandang lugar dyan na may highlands, yung lugar ng region ng Samaria. Ang Bashan, kumbaga sa ating mga taga Mindanao, isipin mo parang Bukidnon. Mataas na lugar pero malawak ang patag. Napaka-ideal para sa mga kapatid nating baka. Kaya ang daming baka sa Bukidnon. Tama ate, taga Bukidnon ka eh. Kaya nga may asyenda pa doon na tinatawag, di ba? Ang lawak talaga. Doon ang mga matatabang baka. And if we go to Australia, naalala niyo yung brand ng corned beef? Highlands. Bakit tinawag Highlands? Kasi nasa mataas na lugar. Kasi itong mga patabaing bakang to, na spoiled, doon talaga sila tumataba.
Kaya nga nung unang punta ko sa Australia noong 2017, nung nakita ko yung mga baka to, nung dinala kami doon ni na Pastor Manny, sabi ko, Pastor Manny, pag inupuan nito yung mga baka sa amin, durog eh. Kalalaki. Yan ngayon yung tinatawag na House of Bashan. Okay? Ngayon, sige, next please. Himayin ngayon natin, Lord, bakit mo naman tinawag na baka? Sa dami naman na itatawag mo dyan sa mga yan, yung mga nagfe-flex na yan, baka patawag mo. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng baka sa konteksto nila? Next. The Lord is pertaining to the wealthy elites. Sino yan? Yung mga mayayaman na naghahari. Hindi po lang hari yan. Pag sinabi naghahari, depende kung negosyante ka ba? Ikaw ba yung naghahari dun sa gobyerno? Ikaw ba yung, kahit yung nasa mga church, pwede. Amen? Next. Ano? Bago po yan, sorry. Pakibalik po. Yan. Abundance, strength, and power. Yan ang karakteristik niyan. Sila ay nasa kapangyarihan, okay? Higit pa sa siksik-liglig at umaapaw, parang baha na hindi na control, na flood control, ang kanilang pagpapala. Materially. At dahil dyan, dahil walang kumokontrol sa kanila, anong sabi dyan? Sa kwento to, pag binasa niyo yung historical context na Amos, nalulong sila sa kanilang sarili. Mga believers to, ha? Mga believers to, ha? Ito yung time na nahati ang Israel into the northern and southern kingdom. Ito yung mga nasa northern kingdom. Pero hindi porke nag-away sila politically, pero faith-wise, they should be believers. So, katulad mo yan. Kaya hindi porke nasa church ka, ligtas ka na. Kasi ang tinitignan niya, kondisyon ng puso. Anong kondisyon ng puso nila? Pride. At umabot sa punto na naabuso nila yung kapangyarihan nila, wala na silang pakialam kung naaapakan nila ang nakararami. Oppression. Kaya ang nangyari ngayon dyan, umiiyak na. Umiiyak ang mga tao. Pero pansinin mo, kahit anong rally gawin nila, walang nangyari. Kailan lang nangyari? Nung ang Panginoon, merong ginamit na tamang lingkod. At nung panahon na yan, ang tagapaghayag nila si Amos. Ngayon, bakit sa Mountain of Samaria? Kasi nga, yung Bashan, lugar yan doon sa tinatawag na rehiyon ng Samaria. Next, please. Pero pag binasa ninyo yung interpretation yan, bakit ginamit yung word na mountain? It speaks about the seat of political, military, and economic power sa Northern Kingdom. So, ibig sabihin, pag sinabing elite, ito yung humahawak ng politika, ito yung mga humahawak ng kapangyarihan sa mga kasundaluhan, ito yung mga malalaki na negosyante. Ano yung nagsama-sama sa kanila? Bakit sila sama-sama together? Greed. Let me give you an example kung bakit ganito to. Latest statistics kasing narinig ko sa Amerika. 64% ng wealth ng Amerika is controlled by just 1%. Di ko sinasabi dapat pantay-pantay, pero pagka nagkaroon ng ganitong concentration of power at ang puso ng mga namumuno, katulad ng mga House of Bashan, alam na ninyo kung ano mangyayari. Ano sabi ng Panginoon? Love of money is the root of all evil. Kaya kung hindi tama ang kondisyon ng puso mo, kahit mananampalataya ka, kung wala kang accountability partner, wala kang pinagpapasakupan na pastor na pwede kang pagsabihan at paluin, katulad ni Pastor Dong, sana sumunod ka. Kung walang magpapaalala sa'yo, kakainin ka rin. Tama po o hindi? So, tama yung sinabi ng salita, di ba? Ano sabi sa Roma? Walang nangyayari ngayon na hindi pa nangyari noon. Kaya magandang balikan to. Amen? Alam niyo ba, bagong revelation sa akin to, kasi ang tanong ko sa sarili ko, sa dami-dami na pwedeng gamitin doon, bakit una Mountain of Samaria? So naging curious lang ako nung isang gabi. At kagabi, sabi ko, isa lang ba bundok sa Samaria? Hindi pa ako kasi nakapunta doon eh. So sinearch ko. Alam niyo ba, na-discover ko, ang Judea at Samaria, yung rehiyon na yan, marami palang bundok. At yung bundok na to, nag-o-overlap sa isa't isa. Nag-o-overlap sa Samaria, umaabot hanggang Judea.
Hulaan nyo kung gaano karami. Next, please. 331. Pero alam nyo, naiyak ako nung nakita ko yung Revelation. Ang gusto palang mensahe ng Panginoon dito, i-add mo yung 3 plus 3 plus 1, ano yun? Naalala niyo yung tinuro sa atin ng ISOM 7 weeks ago? Your 7 mountain mandate. Grabe kumilos ang Panginoon. Hanggang sa huling detalye, may revelation sa sayo. Kaya alam mo, ang mensaheng ito, katotohanan niya. Amen? Next po. Ayan na, ang mga nagkatawang taong baka. Yan yung the best na nakita kong depiction. Yan talaga, hindi ako yan na talaga yun. Thank you sa AI. So, nag-criss-cross ako doon sa mga AI tools na ginagamit ko sa office. So, eto ngayon yung itsura nila. Wow! Titignan mo talaga namang ano, di ba? Nakakita mo naman yung taba agad. Nagtataba ang baka. Ang gusto ko makita ninyo rito, number 1. Sino yung mas marami? Babae, lalaki? Kasi pag binalikan ninyo yung historical context ng Amos nung panahon niya, ang madalas mag-flex dun sa mga taskmasters, yung mga babae. Balikan nyo yung nakikita nyo sa social media ngayon, sino yung mahilig mag-flex? Di ibig sabihin ito, bad ang babae. Ang nangyayari ngayon, nangyari na noon. Lahat nagfe-flex. Yun nga, may lalaki naman, attorney, may isa sa gitna. Kaya lang sa kanila, out of 4, 3 out of 4, ang mahilig mag-flex para pinapakita pa sa bayan yung mga babae. O ha? Bago akong ganito. O ha? Kita mo yung ginagamit namin baso. Kristal yan. Amen po. So, para may mag-glimpse kayo na totoong nangyari ito. Sige, next po. Amos 6:6, dinescribe ni Amos. Paano sila mag-flex? Basahin nga natin. 1, 2, 3. You drink wine by the... Grabe. And perfume yourselves with fragrant lotions. Ano yung susunod? You care nothing about the ruin of your nation. So, flex sila ng flex kahit marami na ang naghihirap. Maging sensitive ka naman, ate, kuya. Mahiya naman kayo. Yan ang mensahe dyan. Grabe, you drink wine. Alam niyo ba yung bowl? Ano yung bowl? Kung iinom nga lang tayo, di ba? Wine glass. Ito hindi, grabing mag-flex. Pinapakita nila kung minom sila, ganun. Eh ako nga, kahit mahilig sa taho, hindi ko pa nilagay sa bowl eh. Hindi na ito mga to. You drink wine by the bowl. Ganun sila mag-flex. Para sabihin nila, kahit mahal yan, okay lang, kahit marami matapon dyan. You perfume yourselves with fragrant lotions. Ito yung mga pinakamamahal na mga pabango. Amen po? Next. Ang nangyayari dyan, ang tawag sa Old Testament dyan, the sin of indulgence. Ano yung sin of indulgence? Selfish comfort. You want to flex your creature comforts in life, pero hindi mo tinitignan kung yung ginagawa mo ba, nakakasakit ka na ng damdamin ng mga nangangailangan. Kaya selfish comfort. Next, umabot sa point na nakikalyo na ang mga puso nito. Sabi nga ng Panginoon, you have hardened your heart, sabi sa Ezekiel. Tinubuan na ng kalyo ang mga puso at konsensya ninyo. Kaya naging bulag ka na ngayon sa nangyayari na kabulukan sa lipunan. You became blind to social decay. Yan po ang ibig sabihin sa Old Testament, yan yung sin of indulgence. When you say sin of indulgence, you became so comfortable, okay, with the creature comforts of your life that you don't care about what happened to others. To the point that you don't even care to what's happening in your own city or your own country. Amen? O, di ba? Parehong-pareho? O, sige. Next. Kaya when leaders drown in luxury,
Kasi sino ba itong mga kausap ba siya? Mga pinuno to, hindi lang po ito model actress, hindi actors. These are the elites who are running their political, social, and military affairs. Amen? So, kaya kung ang mga namumuno mo ngayon, hindi na po to gumagamit eh. Tawag dito, lulong eh. Kasi drowning na eh. If you drown in luxury, habang ang buong bayan mo naman nahihirapan, ang tawag ngayon dyan, moral bankruptcy. At aabot sa punto, sa galit ng mga tao, hindi mo na mapipigilan. Kasi kahit magsalita ka at sabihin mong leader ka, hindi ka napakikinggan. Tama hindi? Bigyan nyo ng example. Puntahan natin yung kapitbahay nating Indonesia. Alam nyo ba yung nangyayari doon? Hindi. Nagkakarayot na. Kinokontrol lang nila yung flow of information sa social media. Ang nagre-report ngayon, yung mga Indonesian na mga nakatira sa ibang bansa. Alam nyo, pinagmulan. Interesado ba kayo? Marites din lang naman tayo eh. Corruption din. At ang isa sa pinagningit-ngit nila, ang taas ng inflation ng Indonesia, marami na nahihirapan, parang Pilipinas, ang kakapal daw ng mooks ng mga congressman nila na magpapasa ng batas na ang kanilang mga sweldo ay itataas not times 2, not times 3, but times 10. O, kita nyo kayo, di naman kayo tagad, wow! Siguro pag ginawa ngayon sa batasan pambasa, sugod kayo lahat doon. Nah! Times 10. Ganyan ka nakakalyo? Ganyan nakatigas ang puso mo? Umiiyak yung mga tao doon because of inflation? The nerve, nakagawa ka pa ng ibabatas pa para legal, o di ba? Natatawa tuloy si attorney. Di talaga lahat ng legal ay moral. At the end of it all, ang problema ay nila sa Jakarta, moral bankruptcy. Umabot sa point, sinusugod na yung mga mayayamang subdivision at pinupuntahan yung mga bahay nitong mga congressman. Sinusunog. Sa Pasig, contractor pa lang yun. Di ko yung sinasabi rito gayahin natin. Disclaimer lang po. Baka kasi sinasabi lang, banal na galit, baka mauwi sa banal na galit ito. Hindi. Ina-agit ko kayo, pero at the same time, para madisiplina tayo, na sa galit natin, babalik ka sa salita ng Panginoon. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo rito, hindi lang po unique sa atin to, at hindi lang unique ngayon. Paulit-ulit. Dahil ganyan talaga ang kondisyon ng puso ng tao. Jeremiah 79, wala nang lunas ang kondisyon ng puso ng tao kung wala ang Panginoon. Sadyang tusok at ganid. Sino nagsalita niyan? Diyos. Kaya kahit nasa church ka na, walang guarantee na hindi ka mauuwi dyan. Kaya dapat may payagan kang magsalita sa puso mo na pwede kang paluin ng saklay at sasabihin sa iyo, sumusobra ka na. Amen? Yan. Okay na, attorney ha. Napababa na natin ng temperatura. Ganun lang din, para roller coaster. Iinit, tapos palalamigin natin. Para maintindihan ninyo. Kasi para madisiplina natin yung sarili natin, paano tayo magtitimpi sa galit? Amen? Kasi pag hindi, baka mamaya, gamitin nyo pa yung preaching na to. Sabi ng mga pastor doon, sugod. Hindi ako kasi nasabi sugod. Amen po? So, next tayo. Kaya, ito, ang nangyari ngayon, hindi na personal sin, hindi na kasalanan ng tao o iilan. Naging systemic na. Ang tawag ngayon dyan, institutional sin. Ang tawag ng mundo, systemic. Okay? Kaya pag binasa mo ang Psalms 82, verse 1 to 5, okay? Ang sabi ng Panginoon dyan, huwag kang mag-alala kasi lahat ng namumuno, I will hold them to account. Tanong, naniniwala ka ba doon? Yes. Totoo ba yan? Yes. Okay. Sige, next po tayo. Daanan natin ng mabilis to. Hindi na natin babasahin ng buo. Gusto ko mag-focus kayo dito sa Psalms 82 verse 1 to 5. Dun sa first at last verse. Ano sabi niya?
He judges in the midst of the rulers. So talagang sisiguraduhin ng Panginoon, hindi makakaligtas to. I will hold them to account. Amen? Ngayon, paano niya to gagawin? Gusto ko daanan ninyo yung verse 5. Paki-click please. Yan. Yanagin ko ang pundasyon ng mundo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko lang sila yayanigin bilang accountable leaders. Ang ipapakita ko, yung sistema na nabuo ng dahil sa kasakiman ng mga to. Kasi yayanigin ko ang sistema kung bakit sila paulit-ulit nagagawa yan. Amen? Para kayo natakot tuloy ngayon. Naniniwala ka ba doon? Yayanigin niya. May sinabi ba diyang some foundation? Hindi. All the foundations of the earth are shaken. Kaya ang sabi ng Panginoon, manahimik ka. Kasi pag niyanig ko yan at hindi ka handa, masasama ka sa mayayanig. Amen? O, naintindihan na ninyo bakit sabi ng Panginoon, kalma ka lang. Oo, walang basagan ng trip, di ba bro? Oo. Yaan mo lang sila mag-trip, wag mong basagin. Si Lord ang babasag niyan. Amen? So, yayanigin niya. Kasi yung iba, tagal naman Lord, yung mga anak na yung nakaupo, ganun pa rin. Hindi naman niya sinabing, ang yayariin ko, yung mga tao, yayanagin ko yung pundasyon. Amen? Next po. Paano niya yayanigin? Pumunta tayo sa verse 2 ng ating anchor verse. The Lord God has sworn by His holiness. Makinig ka mabuti. Pag ang Panginoon nangako sa sarili, gagawin niya yan. Ano magiging basihan niya? Ang kanyang kabanalan. At ano yung kabanalan? Ano yung holiness? Ihihiwalay ko yung tapat sa katwiran ko sa ayaw ng katwiran ko. Kaya handa mo ang mga sarili ninyo na kasama ka doon sa katwiran ng Diyos. Huwag ka ng mga twiran. Yan ang kabanalan. Ano sabi niya? For behold, their days are coming upon you. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may araw pa din. May araw din sila. Kasi nakalagay dito you. Sabihin mo sa kanya, baka kasama pa siya dun eh. May araw ka din. Oh, gusto mo sumama doon? Siyempre, ayaw, di ba? Kaya nga sabi niya dito, ako ay nangangako sa kabanalan ko kasi gusto kong ihiwalay yung susunod sa katwiran ko at yung talagang matigas ang ulo na ayaw sundin ang katwiran ko. So, kung sasama ka sa katwiran ko, sabihin mo doon sa matitigas ang ulo, may araw din kayo. Oh, may sinabi ba si Lord dyan, sugurin ninyo? Wala. Sabihan nyo lang, may araw din kayo. Amen? Ay, hallelujah. Next. Ayan na. Kasi, bilang na oras. Walang, para namang Fernando po yan. Judge, puno na salok. Remember, God's holiness guarantees a reckoning. Meron ding araw na sisingilin yan. The cows will be indicted. Ano yung unang step na gagawin ng Panginoon? Gagawa siya ng oportunidad na habang niyayanig niya ang pundasyon, may mananagot. Amen? Okay, next. Paano ngayon tayo magre-respond? O pastor, sobrang pagtitiis naman ata to. Ito po ba yung rejoice in your suffering? Yes, kasama yan. Pero kaya ka pinapatahimik ni Lord, may dahilan. Basahin natin ha. You trample the poor, stealing their grain through taxes. Oh, sounds familiar. And unfair rent. Therefore, you build beautiful stone houses. Sa atin nga lang, flood control. You will never live in them. Ang dami mong ginawang bahay, kaliwat kanan. May elevator pa. Di pa, yung isang congressman na involved talaga ng malaki, nagulat ako. Not 1, but 4 units in BGC. So, binili niya yung 4 na magkakatabi sa penthouse. Diyos ko.
So nakakuha ng pera, wag mo na po. Balik. Pakibalik po. Natatabunan. Sabihin ko ng next pagka dyan na. Pakibalik. Ang nangyayari, umuusad. Iyan. Ang sabi pa niya doon, though you plant lush vineyards, you will never drink wine from them. Verse 12, for I know the vast number of your sins and the depth of your rebellions. Ang sabi ni Lord, binibilang ko yung mga kasalanan nila sa mga pinamumunuan nila. At ang tingin ko dyan, it's a form of rebellion sa akin, sabi ng Panginoon. You oppress good people by taking bribes. O, di ba? Insert. And deprive the poor of justice in the courts. So, ano response natin? Nasa verse 13. So, those who are smart, sa ibang version, wise. Sino yan? Dapat tayo. Those who are smart and wise, keep your mouths shut. Sabi mo sa katabi mo, manahimik ka muna. Ano sabi ni Pastora Mavic? Taas ang kamay. Ayan. Praise the Lord. At ilagay mo sa bibig. Keep your mouth shut. Why? For it is that evil times. So, anong i-respond natin sa ganitong pagkakataon na buong bayan ang niyayanig? Manahimik tayo bilang mananampalataya. Amen? Be still, for I am your God. Amen? Okay, next po. Pakita natin yan. Sige po, tuloy natin. So tayo yan, the wise and the prudent men, we must remain silent. Why? Next po. Gusto ni Lord, you enter into your listening space with God. Sa simbahan natin, ang tawag natin dyan, your altar with the Lord. Tanong, doon sa mga reaction ninyo, nagagalit kayo, di minsan ba kahit 5 minuto, nanalangin kayo kay Lord, Lord, anong gusto mong paggawa sa akin? Taas ang kamay ko, sino yung nagdasal nun? Wala. Kasi dadadala tayo sa damdamin dahil sa nakikita natin, galit. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, chill ka lang. Kausapin mo muna ako. Ano ba yung gusto kong paggawa sa'yo? Withdraw from tinatawag ko, performative. Napaka-politically correct tayo ngayon. Performative outrage. Yung nagagalit kami, magagawa ka ba? Wala. Bida-bida lang doon sa social media o bida-bida sa mga barkada. Ang tanong, may magagawa ka ba? Wala. Pastor, masama bang ilabas yung init ng ulo? Hindi masamang ilabas yung init ng ulo mo, pero huwag ka naman damay ng iba. Kaya nga fruitless noise. May mangyayari ba dyan? May bunga ba yan? Actually, aminin ko sa inyo, guilty ako May isang beses ako nakatiis May pinost yung isa doon sa mga big networks natin, sumagot talaga ako Nakita ko rin si Attorney Bern, sumagot Takot din kami, no? Di naman, konti lang. Parang, hindi suntok, nangurot lang kami. Pero alam mo, after nung ginawa ko, nag-repent din, Lord, pasensya ka na. Ang hirap talaga minsan pigilan. Ito yung umaga, makikita mo Amen po. Pero at the end of it all, balikan mo. Hindi pala tama yun. Yung iba naman, self-promotion. Siguro, balak tumakbo. Nakiki-epal. Yung iba naman, mob fuel talk. Ito yung talagang nang uudyok. Sugod na tayo. Kaya nga isang kakilala ko, pinagsabihin ko, bro, huwag ka nang ganyan. Wag. Yung bata pa. Anyway, sabi ko doon sa isang kakilala ko, kasi taga-Leyte siya Hindi siya Christian, kakilala ko lang. Sabi ko sa kanya, bro, hindi ko pinapaalis yung mga nilalagay mo, pero wag ka nang mag-reshare nito. Unang-una, nandiyan ka sa Leyte. Kami dito, tatamaan yan pag nagkapaluan Kung matapang ka, pumunta ka dito, makisugod ka dun. Ang daling sabihin sa inyo kasi nandiyan kayo. Amen? Kayo nandito sa Maynila, who knows isang beses, nasa isang traffic ka lang, nadamay pa yung sasakyan mo o nadamay ka. Alam mo ba yung nangyari sa Indonesia? Kaya
Naaalala ko to, lalong uminit ang sitwasyon doon dahil may isang grab rider na magde-deliver lang, nadamay. Nasagasaan siya nung armored van ng mga pulis. Kaya pati yung mga grab rider ngayon doon, nag-aaklas. Kasi sabi nila, nagtatrabaho lang kami, bakit kami nadamay? Ang tingin ko, aksidente yun. Pero tignan mo yung nangyari. Pag pinag-iinit mo ang puso ng mga tao, it becomes a mob fuel talk. It all started there. Mob rule ang mangyayari dyan. Amen? Kaya nga manahimik muna tayo. Next. May mas malalim dyan. Kasi do not fight darkness with fleshly weapons. Hindi mo pwedeng labanan ang laman sa laman. Ano sabi ng Panginoon? This is a spiritual warfare. Simple, para hindi mahirapan. Naalala niyo yung kinwento ko kanina? Nung araw na makamundo ko, pag may sumingit ng alanganin, alintik ang walang gante. Kakatindi natin siya. Tama hindi, yung mga lalaki. Init ng ulo, di ba? Pero ngayon hindi na, kahit babae daw. Ikaw ba yun? Pero ngayon, sabi ko nga, Lord, patawarin mo sila, hindi nila alam kanilang ginagawa. Di ba yun ang sabi ni Kristo sa krus? Apply nyo ngayon yun. Lord, maaari kaya siya nagmamadali, may emergency. O kung ganyan talaga ang ugali niya, Lord, nawa, hipuin mo ang puso niya. Dahil kung ako na bago mo, kaya mo rin siyang baguhin. Amen? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Doon magsisimula yan, mga magulang at kapatid. So, gusto mo baguhin yung bayan, simulan mo muna sa sarili mo. At walang iba makakapagpabago sa'yo, kundi si Kristo. Amen po? Kaya manahimik muna. Next. Because oppression may silence public. Alam mo ba, iigting pa rin ng iigting. Katulad ng ginawa ng mga leaders na nandun sa Samaria. Pinatahimik nila yung mga umaangal. Akala nyo yung mga sinasalvage ngayon lang, noon ganun din. Maingay ka, patahimikin yan. Justice is sold. Truth is unsafe. Kung may alam ka, delikado ka. Amen? Pero kahit ganyan man ang mangyari, ang sabi ng Panginoon, I will never be silent. Why? Because the justice of God will not be silenced for long. Amen po? Sige po, next. Paano niya gagawin, Pastor? Punta tayo sa Amos 5:24. Ang sabi rito, let justice run down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Alam niyo sa probinsya, no, katulad sa Iligan, may pinupuntahan kaming community doon na nasa tabing ilog. Kasi yung church, nasa isang commercial area, doon sa pinakamalaking ilog ng Iligan. Okay? So, kaya yung flood control doon matagal na. Kasi nasendong. Yun yung libo-libo ang namatay. Ngayon, pag tinignan mo yun, yung itsura ng ilog na kung saan dumadalo yung tubig, ganito lang. Pero, bakit yung pinaka-wall at flood control, doble din yung layo? Alam niyo kung bakit? Kasi noong time na umangat ng sendong, ganun kalayo ang inabot niya. Useless kung maglalagay ka ng wall if the wall will only contain yung natural flow. Ngayon, bakit ko nilalapit dito? Okay. Dalawang bagay. Yung justice o divine justice ng Panginoon, dadaan niya napakabilis. Para yung tubig na galing sa bundok, raragasa, na pag hindi ka nakikinig at di mo alam ang tunog ng tubig na yan, kasama ka sa malulunod. Paano natin nalaman? Red Sea. In less than 24 hours, the justice of the Lord was rendered not just to the soldiers of Egypt, but the whole leadership of the Pharaoh. Kaya di ba ang sabi ng Panginoon doon, may araw ka din. Kasi pag si Lord ang kumilos, kaya niyang gawin in 24 hours. Amen? Ganyang ka-swift ang justice na to. Kaya matuto ka talagang makinig kung parating na yung tubig,
Kasi kung kasama ka pa rin dun sa gitna ng ilog, damay ka. Amen po? Kaya yung sabi namin sa mga leaders namin, kasi pinupuntahan nila yung community, sabi ko, alam na ninyo yung tunog ha, pag narinig na ninyo, parang, alam niyo yung tunog ng bowling, sa bowling alley? Pag narinig na ninyo yan, na nag-e-echo galing doon sa bundok, meron kayong 5 hanggang 10 minuto, umakyat na kayo. Bakit? Dadating ang rumaragasang tubig. Amen? Next, yung righteousness, it's like an ever-flowing stream. Ibig sabihin, alam mo na yung direksyon ng tubig na to. Ano yan? Yan yung katwiran ng Panginoon kasi nababad ka na sa salita niya, nababad ka na sa gawain niya. Alam mo na kung ano yung tama at makatwiran sa mata ng Panginoon. Tama, hindi? So, kung alam mo na yan, alam mo na kung ano ang sasagasaan ng lumaragasang katarungan ng Diyos. Pag dumating yung araw na yan. Kaya binibigyan ka ng oportunidad dahil mananampalataya ka. Kung alam mo may kabahagi ka dyan, tumabi ka na rin. Amen po? At pangkalahatan tayo, habang hinihintay natin dyan, ngayon mo lalong naiintindihan why you need to keep silent. Hindi mo maririnig ang lumaragasang tubig na parating na. Amen po? The wise men remain silent in such times because corruption is too entrenched. But always remember, God promises, kikilos ako. Amen? Next. Paano, pastor? Amos 3:7. Indeed, the Lord never does anything until He reveals His plans to His servants, the prophets. May mga gagamitin sa lingkod. At ang mga lingkod na to, i-empower niya para magsalita in behalf of the people. Ngayon, ang tanong, servants, the prophets. Ibig po ba sabihin niyan, pastor? Sabi nga sa Bisaya, dili lang. Next po. Bakit hindi lang pastor yan? Next po, next. May katabi yan. Yan. Because the silence of the righteous is a sign that prophetic voices will rise up. At pag sinabing prophetic voices, if you go back to the Bible, especially sa Old Testament, nangungusap ang Panginoon para pakilusin, hindi lang yung mga pastor. Balikan ninyo, bakit nabuo ulit ang walls ng Jerusalem noong panahon ni Nehemiah? Nagmilagro ba ang Diyos na binigyan si Nehemiah ng empowerment? Hindi po. Ginamit ng Panginoon yung boss niya. Sino yung boss niya? Yung pinakamalupit, pinakawalang-ya, at nagmumurang emperor ng Persia. Sino yon? Si Cyrus. Kaya huwag kang judgmental, sabi mo sa katabi mo. Bawal judgmental. Kasi gagamit ang Diyos. Hindi kung ano yung nakikita mo sa labas, gagamit siya ng mga tamang puso. Gusto mo pa na example? Pharaoh. Alam mo ba, walang Israel ngayon kung walang isang Pharaoh na nagtiwala kay Joseph. Alam ko maraming pressure si Pharaoh noon. Marami sa mga advisors niya magliligaw, bakit yan? Di naman natin kababayan yan. Yes. May yaman kayo. Kaya nga sabi ko, huwag kayong judgmental. Amen. Hindi yan yung sa panlabas o yung nakaraan. Gagamit ang Diyos. Pumunta ka ngayon sa Babylonia. Alam mo ba, ubos ng Israel, dahil sa tindi ng pagngingit-ngit at sa tindi ng pagiging isang diktador ni Nebuchadnezzar. Siya ang emperor ng Babylonia. Nung sinakop nila Israel, mautak siya. Ikalat ang mga yan. Kundi, magre-rebelde yan sa susunod na henerasyon. Pero kinuha niya yung mga gagaling. At yung kinuha niya yung mga magagaling na mga youth at young adults doon, tinrain niya para mabago ang kultura nila. Susunod sa mga Babylonia, hindi sa mga Israelita. Pero tignan mo, kumilos ang Panginoon. Ang pinakinggan niya, si Daniel at ang 3 kaibigan. Na kahit ang itsura mukhang Babylonia, pag walang nakatingin, sila ay tapat na nananalangin sa Panginoon. Kaya huwag kang judgmental. Amen po? Ayan na. Gagamit si Lord. Kaya nga manahimik ka para maintindihan mo. Tama, ang bilis ng discernment ni attorney. Hindi ko nga sasabihin, sinabi na niya eh.
Galit na galit ka kasi yun yung pangulo nun. Pero tignan mo, nadulas. Mahiya naman kayo. Hindi na siya yun. Ano yun? Boses ng Diyos, ginamit siya. Aminin mo't hindi, kahit galit ka sa Kanya, kahit kakampi ka nung kalaban niya, nung sinabi niya yun, there's something in your heart na natusok. Tama, hindi? So it's not the person, it's the spirit behind. Kaya tumahimik ka para makita mo ano yung spirit na dala niya. Amen po? Next. Nakarespond na tayo. Paano naman si Lord magre-respond para magkaroon talaga ng hustisya? Ang sabi dyan, may araw ka rin, they will take you away with meat hooks. Bakit they? Gagamit ang Panginoon ng mga tamang tao na may tamang proseso at sila ay mananagot, hindi lang sa katwiran niya, pati sa batas ng tao. Paano natin nalaman? Doon sa mga mahilig magpalengke, di ba yung mga matatabang baka pag buhay, kinakatay? Pag kinatay, saan sinasabit? Di may pasabitan, di ba? Kaya meat hooks. Sila pa rin yung baka. Pero hindi na sila yung buhay na baka na pwede kang ibuli. Sila pa rin yun. Pero sila ngayon ay nakasabit. Ano ibig sabihin nun? Next please. They will have a humiliating downfall. Why? Balikan niyo yung itsura nila nung una. Ano yung kondisyon ng puso? Pride. Alam niyo ba doon sa mga baguhan, ang sabi ng Panginoon sa book of John, there are 3 triggers of sin. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Madaling takbuhan ng lust of the flesh and lust of the eyes, pero hindi mo pwedeng takbuhan ang sarili mo, pride of life. Kaya sabi sa Roma, huwag ka nang humanap pa ng ibang masisisi, harapin mo ang sarili mo sa salamin. Tama, hindi? Hindi ako nagsabi nun. Baka naman sabihin niya, Marites. Hindi, si Lord yun. Kaya ang sabi niya, yung sobrang pride nila, babagsak din yan. Humiliating downfall. Now, bakit humiliating? Sa mata ng mundo, nakakahiya. Pero sa mata ng Diyos, ang gusto niya mangyari, matuto sila magpakumbaba. Bakit? Next, please. Paano natin nalaman yan? Yan the last of you. Hindi ba pag nagpapakumbaba ka, ikaw yung nagpaparaya? Tama, hindi? Ba, papasok sa elevator. Kahit sabihin mong nasa unahan ka, naramdaman mo yung nasa likod mo, gusto mo may pagsiksikan. Kung nasa mundo ka pa, aawayin mo eh. Pero kung nasa Panginoon ka, katulad ng sumisingit sa kotse, ay pagbigyan mo, sige. Ay, nagmamadali po kayo, sige, kayo na po mauna. Anong tawag doon? Pagpapakumbaba. Kaya yung humiliating sa mata ng mundo, nakakahiya. Pero pag napihit ang puso mo, ang nakakahiya, ang gusto ituro ng Panginoon sa iyo, magpakumbaba. Kaya the last of you. Etong mga cows na to, ang panalangin ko, they will humble themselves. Amen? Bakit? Kasi if they humble themselves, instead na meat hooks, they will be hooked like fish. Next. Sino ba nang huhook ng fish? Fishers of men. Kaya pag binalikan mo Old Testament, may ginamit na tamang tao na bitbit ang katwiran niya, mga lingkod ng Panginoon, na pakikinggan ng mga taong ito. At kailan sila makikinig? Sa panahon na sila ay nadapa na at nasa dilim. Balik tayo bilang mga Kristiyano. Paulit-ulit to, pero alam ko may mga baguhan dito eh. Doon po sa mga baguhan, ito yung tanong ko sa inyo. Kailan po tayo lumalapit na matindi kay Lord? Pag masaya tayo o pag may problema? Ayun, ang bilis ng sagot. Kita nyo na? Imagine niyo kung kayo yung namumuno at kayo ay pinabagsak. Isa kayo dun sa mga congressman, contractor, o kung sino man. Nakakahiya, di ba? Kakalat yung mukha mo, etc. Pero ano nangyari? Pag tinignan mo to na hindi nakakahiya, kundi ito, tinuturoan ka ng Panginoon magpakumbaba, hahanap ka ng tamang tao. Hahanap ka ng tamang pastor. Hahanap ka ng tamang lingkod na magungusap ngayon sa iyo. Kaya nga, by God's surpassing grace and mercy and compassion, the humble cows will be given an opportunity to repent. If
they decide to be hooked. Kasi ikaw magdidesisyon yan eh. Tama po, hindi? Kaya nga, ito yung uli mensahe ko sa inyo. Ang una natin gawin, sabay-sabay, panalangin natin ang mga taong ito. Na Lord, kung paanong hinipo mo ang puso ko, walang imposible, hipuin mo rin ang mga puso nila. Lord, walang imposible. Sa panahon na sila ay nakakahiya at ipinapahiya sa madla, nawa, Panginoon, mabuksan ang mga mata ng pangunawa nila na ang panghihiyang ito, sila ay tinuturuan ng Panginoon na magpakumbaba. Dahil ang pintuan, Panginoon, ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa iyo, repentance, ang una mong hinahanap, isang mapagpakumbaba na puso. At nga, Panginoon, bayaan mo rin na may mga tama kang lingkod. Magpadala ka ng mga tama mong lingkod na mangungusap sa mga puso, na mga namumuno ngayon sa amin, Panginoon, upang mabuksan, hindi lamang ang mga mata ng pangunawa nila, ngunit, Panginoon, mabuksan ang mga puso nila sa regalo ng kaligtasan na meron ka. Hindi ito imposible. Nangyari na noon, pwedeng mangyari ngayon. Last po. Ano pwede natin gawin, mga magulang, kapatid? Hindi ko na isasabihin ng mga verses. Kayo na po ang humanap. Sabi sa Ephesians 5:11, speak truth with courage. Kung may alam ka na katotohanan tungkol sa nangyayari, alam ko mahirap kasi truth is unsafe. Pero ang hamon sa iyo ng Panginoon, hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. Kaya kung may alam ka, magsalita ka. Pero hindi sa kalye, kundi sa tamang proseso at sa tamang tao. Pangalawa, hugutin natin sa Proverbs 31, 8-9. Defend the voiceless. Marami sa mga kababayan natin ang nakakaawa. Hirap na. Ang pinamamanhi ko sa inyo, magkaroon tayo ng mas bukas na puso sa mga kapatid nating to. Ever wondered, si Kristo na anak ng Diyos, hindi pinanganak sa mayamang pamilya, pinanganak siya sa mahirap na pamilya. Ang una niyang mensahe, pagpapakumbaba. Pangalawa niyang mensahe, magkaroon ka ng puso sa mga nangangailangan. Pangatlo, reject complicity. Dun sa mga professional, dun sa mga negosyante, dun sa mga nakikinabang sa sistema ngayon. Saliksikin mo ang puso mo. Kabahagi ka ba sa nakikinabang dyan? Hindi mo pwedeng sabihin, kumikita lang naman ako para sa pamilya ko, pero alam mo may mali. Kaya ang sabi ni Isaiah, do not profit from that evil and corrupt system. And last but not the least, bawasan mo na yung pag-reflex mo. Huwag ka nang gumaya sa kanila. Live justly and simply. Why? Dahil hindi mo na bitbit ang sarili mo, ang bitbit mo na si Kristo na nasa puso mo. Amen? Model integrity. Dahil kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, hindi imposible pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malalaking bagay. Amen po? Tayo po tayong lahat.
kami ay nagsusumamo sa harapan mo ngayon, Panginoon. Mahabag ka sa kalagayan ng aming bayan. Mahabag ka sa kalagayan ng mga katabi naming bayan. Kami ay nagsusumamo sa iyong harapan, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig sa mensahe mo. Napakinggan, ano ang direksyon na gusto mong mangyari, Panginoon. Turuan mo kami na magkaroon ng disiplina. How do we keep silent in such evil times, Panginoon? Hindi dahil kami ay natatakot, hindi dahil kami ay naduduwag. Bagkus, Panginoon, ang tinuturo mo sa amin, huwag mo pangunahan ako. Dahil ang sabi ng Panginoon, naririnig ko ang mga iyak ninyo. Nakikita ko ang paghihirap ninyo. Kaya mga magulang at kapatid, let me invite you. Gawin nating panalangin na malalim sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Yung iyak ng bawat Pilipino, yung iyak ng bawat tao, yung iyak ninyo, na nawa, Panginoon, salamat na kilala kita. Alam ko may babaguhin din ako sa sarili ko. Kailangan ko ang kaligtasan mo. I need your redemption. Pero Panginoon, ako din ay namamanik sa iyo ngayong umagang ito. At kami ay sabay-sabay na umiyak, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang aming bayan. Kami naniniwala na yung banal na katarungan, Panginoon, sabi mo nga, parang ilog itong raragasa. Bigyan mo kami na matala sa pandinig sa aming mga puso upang maihanda namin hindi lang aming mga sarili at kami magpursige na marami pang mga kaluluwa na nandun sa gitna ng tuyong ilog na yan ang aming maiahon. At nawa, Panginoon, magkaroon sila ng mga bukas na puso na tanggapin ng Panginoong tinanggap din namin. Kantahin nga po natin ngayon to na may conviction sa puso natin na tayo talaga ay namamanig sa Panginoon ngayong umagang ito para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating syudad, Parañaque, Bacoor, Iligan, anumang syudad ito, higit sa lahat, sa ating bayang Pilipinas. Let this be a cry out my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be the worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Ngayong umagang ito, Panginoon, aming inaalay ang aming mga sarili. Ayan, so pinagpalang araw po sa ating lahat. Pinagpala ba kayo sa mga nakabagbag damdamin na topic ngayong umagang ito? Nakaka-bless po ba? Di ba? Ito po yung napapanahon talaga sa ating mga buhay. Ating topic ay revival. Po ba? Amidst
Muli, magandang umaga po sa ating lahat. At sino po ba ang pinagpala dyan? Meron ba kayo natandaan sa mga itinuro ngayong umagang ito? Ito po talaga ay napapanahon, di po ba? Sa nangyayari sa ating bansa. Pero alam ko na ang Diyos ay nakatingin sa atin at hindi niya tayo pababayaan ano man ang mangyari. Po ba? Sa unang aral ni Pastor Ben, ang sabi niya, our God is bigger than our circumstances. Kaya't anuman ang ating mga pinagdaraanan sa ating buhay, huwag tayong mag-alala because we have a bigger God, bigger than in our circumstances. Anuman ang mga pinagdadaanan natin, huwag po tayong mag-alala mga kapatid dahil meron tayong Diyos na nakitingin sa atin 24/7. Siya po ay nakatingin sa atin, alam niya ang nangyayari sa atin, alam niya ang tibok ng ating mga puso, ano ang ating mga pangangailangan. Di po ba? At ang sabi din dito, kaya tayo pong lahat ay wag po talaga tayo magsasawa na dumulog sa ating Panginoon, makinig kung ano man yung pinasasabi sa atin ng ating Panginoon, manalangin lang tayo ng buong puso at alam ko na ang ating Panginoon ay alam ang ating mga pinagdadaanan sa ating mga buhay. Salamat Lord, tinuturuan mo kami na manahimik sa kabila ng mga pangyayari sa aming bansa. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na malampasan ang pinagdadaanan ng aming bansa about corruption. Amen. Thank you. Tulungan mo kami, Panginoon, na malampasan ang pinagdadaanan ng aming bansa. Nawa matanggal po ang mga greediness sa kanilang puso. Bigyan mo po sila ng pusong dalisay na nagmumula sa iyo, aming Panginoon. Di po ba? Thank you, Lord. Alam ko, Panginoon, na nandiyan ka. Hindi mo kami pababayaan dahil kami meron Diyos na tinatawagan. Meron kaming Diyos na pinananaligan na alam ko, Panginoon, na sa bawat salita mo, ito, Panginoon, ay magmamanifest sa aming mga buhay. Kaya, di ba, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Tinuturuan mo kami, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. Yung nangyayari sa amin ito, Panginoon, alam ko, Panginoon, na meron kong itinuturo sa amin. Tinuturuan mo kami na magpakumbaba anuman ang aming nagawang pagkakasala sapagkat alam ko mahal na mahal mo ang mga tao. Sabi mo nga sa iyong salita sa 2 Corinthians 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Thank you, Lord. We know that you will empower us to face all our circumstances. We know that you are doing something in our lives. Matuto kaming manahimik amidst all circumstances na nangyayari dahil pinadala mo sa amin, pinapaalala mo sa amin na ang mga nangyayari ngayon ay nangyari na noon pa man. Kaya kung paano mo hinipo ang puso ng mga lingkod mo, Panginoon, ay turuan mo rin po yung mga nanunungkulan, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, na ikaw po ang naglagay sa kanila sa posisyon na iyan, Panginoon. Turuan mo po silang magpakumbaba, open their eyes of their understanding, bigyan mo po sila ng wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin na mas mahalaga ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Kaya, anuman ang pinag-aanuhan nila sa mundong ito, yung pagmamahal nila sa pera, sa pwesto, alam ko, Panginoon, nakikita mo ito, Panginoon. Kaya dapat talaga ang unahin namin ay kung paano kami makakalapit sa iyo. Mag-focus kami sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga temporal na bagay lamang. Sapagkat, what will it profit a man if he gains the whole world but forfeited his soul? Ano ang mangyayari? Makamtan man ng tao
ang yaman na mundong ito kung mapapahamak naman ang kaluluwa nila. Kaya Lord, maraming salamat po at tinuturuan mo kami na magpakumbaba at binibigyan mo kami ng puso na katulad ng puso mo na pusong dalisay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, bago ang lahat, pinagpe-pray ko po ang lahat ng mga nasa Zoom na nanonood ng nasa Zoom. Pinapanalangin ko sa iyo si Kuya Joey na nasa US. Tinataas ko po siya sa iyo, Lord. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Dahil alam ko na ito ay tapat mong lingkod, Panginoon. Malayo man siya, Panginoon, hindi siya nakakalimot na tumawag sa iyo. Gayun din kay Ate Angie, sa lahat ng mga nasa Facebook. Maraming po salamat sa inyong buhay, sa buhay ni Mitz de Silva. Kay sa aking anak, nakita ko kanina na nanonood kay Peyaw. Kaya alam ko na mayroong kahilingan ng anak kong ito at alam ko sa ipagkakalob mo rin ito, Panginoon. Alam ko na alam mo, alaman ng kanyang puso at pinapanalangin ko, Panginoon, Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be